Good morning mga kabi! Andito tayo ngayon sa labas kasi jogging tayo slash walking. Kailangan natin gawin yun. Pang day 3 na natin na ginagawa yun mga kabi. Kailangan araw-araw natin gawin yun kasi next week, pasukan na naman. Hindi na natin ito mai-enjoy. Mafo-focus na naman tayo sa work. Stationary na naman yung ating mga katawan. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin. Maganda to para sa ating blood circulation, para laging gising ang ating mga utak at saka yung ating nerve cell. Kaya tara! Sa tandang mga B, try nyo talaga to. Saya-saya. Good morning mga B! Hello! Dito tayo ngayon in the middle of the road. Papunta to, yung daanan na to is siya, yung parang bundok, pabundok siya, pataas, tapos may pababa na naman. Pag ganun siya, pag ganyan siya. Ganyan. Pababa, paakyat, ganyan siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Tapos, naglalakad kami ngayon kasi nagwo-walking ba? Walking early in the morning. Siyempre, para exercise na rin. Ayan. Ayan. So, ayan yung daanan natin ngayon. Pababa na tayo ngayon. Kanina, paakyat. Ngayon naman, pababa. Tapos paglampas natin ng bridge na to, paakyat na ulit siya. So yung road na to ay papuntang Twin Lakes. Ayan. Yung lusot nito ay papunta ng Twin Lakes. So ang tawag dito ay Ofley Road. Ang labas ay papuntang Twin Lakes. Pero sa likod to na area, hindi doon sa highway. Kasi sa highway, very traffic na. Hindi ka na makakapaglakad ng ganito. Tsaka, wala ka ng view na makikita, kundi puro buildings, mga bahay, tapos mga sasakyan. Unlike dito, di ba? Ayan. Very refreshing. Yung hangin pa. Nililipad tayo. Very refreshing siya. So, maano ka talaga. Mabubuhay ulit yung mga nerve cells mo. Charot! Tingnan nyo yung daan, di ba? Paakyat yan. Kaya matcha-challenge ka. Ayan. Kasi nga, pinadaan sa bundok yung road na to is pinadaan siya sa bundok. Kaya challenging maglakad kahit papano. Kahit na naka-cemented siya, may challenge pa rin. See? How beautiful it is. Yun mga B, meron pa tayong nakitang papaya. Manguha tayo. Kaya lang walang panungki. Medyo mataas na yung papaya eh. Tapos ayan pa, may mga nyug. Pwede tayong manghingi kapag gusto nating maggata o kaya manguha ng buko. Diba? Napaka-healthy pa ng kanilang forest dito. Napaka-healthy pa ng vegetations dito. At pagkatapos nga ng ating early walk mga B, ay nagpunta na tayo sa ating mini garden at nagtanim tayo ng malunggay.
Yung ipinagtanim natin na malunggay ay galing doon sa isang malaking puno ng malunggay sa labas ng ating gate mga B. Masyado na kasing mataas ito kaya binawasan natin, tapos yung dahon ay ginulay at saka yung matured na part ng sanga ay ipitinanim natin. Mga B, nagtanim na naman tayo ng panibagong puno ng malunggay para madagdagan yung ating mga malunggay. Syempre, you know na. Ayan. So, ilan na yung puno natin ng malunggay? Meron tayo rin isa, dalawa, tatlo. Sa labas meron din pang-apat. And then yung bago nating tinanim dyan, na hopefully ay mabuhay din siya, pang-lima. Pangwalo na pala be, kasi meron na tayo dito, meron pa tayo dito sa tabi ng ating mga kamyas at saka kakao. Ayan o. Ayan, so ayan. Tapos meron pa dito. Malaki ng puno niya. Antayin lang natin na dumami pa yung talbos o yung mga dahon niya. Then puputulin natin yan para hindi siya tatangkad. Kasi pag mataas na, paano pa natin makukuha yung dahon, di ba? Ayan. Because malunggay is life. Pwede siyang isahog kahit sa anong pagkain. Pwede mo siyang igulay ng main malunggay lang, di ba? Tsaka, sharing is caring mga B. Pwede tayo makapag-share sa ating mga kapitbahay kapag marami tayong tanim katulad nitong si ate. O, Thank you, ma'am. Ay, na. May tanim nga rin ako. Thank you po. So, anong next na gagawin natin? Magpapatag ng lupa. Di ba? Hindi na rin kami bumibili ng luya kasi nga may luya kaming mga tanim. So, meron dito and then doon sa plant box. Meron din kaming tanim luya doon. Ayun o. Sa plant box na yon. Ayan. Ito yung inanihan natin ng kamote. Tamnan natin ulit ng panibago naman. Nakakamiss kayo magkanito. Yung ginagawa natin dati. Kuha tayong talbos. Kuha muna kami talbos, be. Mga B. Ayan mga B, sa part naman na to, tataniman natin ng sa kamote, pang gulay, talbos ng kamote, ganun ba? Para hindi natin problema yung mga dahon-dahon. Itong mga talilong natin, i-replant din natin kasi matured na. Hindi na sila nagdadahon ng yung magaganda. So, i-replant din natin to.
ubi, ayan na yung mga naitanim natin. Tapos, yung mga talilong, ginawa natin silang pader. Ayan. Demarcation line. Charot. Ayan, no. Tapos, may mga gabi rin tayong tinanim para sa pangsigang. Hindi yan panglaing mga biya. Yung laman lang yung kukunin natin dyan. Pag tumubo yan, yung laman lang yung gagamitin natin dyan. Pang sahog sa sinigang. Masarap yun mga bi. O kaya pwede rin pang gulay yung laman. Pero wag yung dahon kasi yung dahon, hindi ko lang alam kung edible yung dahon yan. Pero yung laman, yun nakakain. Tapos dito kasi ang balak ko, gagawin natin siyang taniman ng mga namumulaklak. Syempre, meron na tayo ditong rose. Ayan. Ang nag-iisang puno natin ng rose na masipag mamulaklak. Kaya nag-propagate ako. Ayan. Nag-cut ako kahapon. Tinanom ko siya kahapon. So, hopefully, mabuhay siya. Ayan. Para maging 3 na sila. Kasi, yung tinanim ko last time doon na bougainvillea, 3 puno sila. Namatay siya. Natalo siya nung mga kamote natin. Tapos, nagtanim din kami ng ito, yung Palawan cherry blossom. So, 'di ba? Parang cherry blossoms ng Japan, pero Palawan version. Charot. So, ilang puno yan? 1, 2, 3, and then 4, 5, 6. So, 6 yan na cherry blossom. Meron pa palang 3 dito. Sana yun? Ayan. Ayan o. This one. Yan. Palawan cherry blossoms yan. In order pa namin yung seedling yan. Ayan. So, bali all in all, yung puno namin ng Palawan cherry blossoms ay 9. Meron pa sa labas 10. Kaya excited na akong lumaki yung mga Palawan cherry blossoms natin kasi syempre yung bulaklak. Yun yung excited akong part. Yung papag namulaklak na sila tapos sabay-sabay. Oh my God. Ano kayang excited din ako sa kulay ng bulaklak. Sana maganda yung pinkish ganon. Parang yung Japan cherry blossoms, char. Tapos mga bi, meron pa akong isang ipapakita na excited din akong lumaki na hopefully sa next na Christmas ay medyo tumangkad pa siya. At pwede na nating lagyan ng ng mga Christmas lights. Ito pakita ko sa inyo. Ayan. Diyan, excited ako na lumaki pa yan. Magkatabi sila ng malunggay. Ayan. So, nung start yan na binili namin, ganyan lang siya kalaki. Ganyan. Tapos ngayon, ayan na, tumangkad na siya kahit papano. Yan, pine tree. Excited ako dyan. Next Christmas siguro pwede na natin lagyan yan ng Christmas light. 2 yan sila. Asan na yung isa? Yan, at saka nandito. Sa tabi ng mga gabi. Ayan, ito, medyo maliit siya kasi siguro hindi siya masyadong naaarawan. Ayan, pero at least striving siyang mabuhay. Ayan, diba? Meron kaming pine tree. Diba? Ang dami naming tanim dito sa garden namin. Pero excited ako dun sa yung cherry blossoms kapag namulaklak at saka yung ating pine tree kasi pwede natin yung lagyan ng mga Christmas lights next Christmas pag tumangkad pa siya. Dito sa loob, ayan yung mga tanim namin. Pechay na medyo lumalaki na sila. Actually, nakapag-harvest na kami, pinangsahog namin sa nilaga. Sinigang pala yun na baboy. Pinangsahog namin. Ayan, yung mga pechay. Kasi, inuunahan kami ng mga uod. So, i-harvest na namin yung mga medyo malalaki. So, di ba meron na kaming pang-ulam ulit ngayong tanghalian. Kunin na namin yung mga malalaki ng dahon kasi may mga uod. Inuunahan kami, kinakain nila yung yung mga dahon. Bago pa siya maubos ng uod, may pang-ulam na tayo, di ba?
That's the beauty of having your own garden. Kahit na maliit lang siya, pwede kang mag-garden. 'Di ba? Para makalibre ka ng pang-ulam everyday. Masustansya na, tsaka sigurado ka na walang mga chemicals and pesticides. Kasi hindi kami naglalagay ng pesticides dito. Yun lang, tubig, dilig-dilig, ganun.